Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Christ the King. Siya ang nag-iisang hari na dapat ating sambahin, dapat ating sundin, sapagkat siya magbibigay sa atin ng tunay na katugunan para sa atin sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, inuulyang si Jesus ng mga pinuno kasama ng bayan. Iniligtas niya, wika nila ang iba, iligtas sa kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Inuulyang din siya ng mga kawal at nagsisilapit upang dulutan siya ng suka na ganito ang sinasabi. Kung ikaw ang hari nga ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Sa ulunan niya ay may nakasulat sa wikang Grego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Siya ay nilalapastangan ng isa sa mga salaring nakabitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili at kami. Datapot sinagot siya nung isa upang sawayin. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yayamang ikaw ay nagdaranas ng gayon ding pagdurusa? At batuin na tayo magdusa sapagkat ang iginagawad sa atin ay yung nararapat sa ating mga ginawa. Datapot ito'y walang masamang ginawa. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinagot siya ni Jesus, tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito ay makakasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Sa kalendaryo o liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo ng taon. Ngayon din ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari or Christ the King. Ang katanungan, bakit pinagsabay ang pangyayaring ito o selebrasyon ito? Ano yung iniisip? Ano yung purpose ng simbahan? Yung katapusan ng liturhiya ng taon ay inihahalintulad sa katapusan ng mundo. At dito sa katapusan ng mundo, sinasabi na mawawala ang lahat ng kapangyarihan. Mawawala ang kapangyarihan ng buong mundo. Ang lahat ng hari ng mga bansa, ng mga bayan, lahat ng paghahari sa kaharian, ang lahat ng ito'y mawawala. At magkakaroon lamang ng iisang hari. At ito ay yung hari ng mga hari. At ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito ang purpose o layunin ng simbahan kung bakit pinagsama ang dalawang selebrasyon natin sa linggong ito. Noong 1927, ay nagkaroon ng isang malaking production. Ito yung paggawa ng pelikula. At ito ay ginawa ni Cecil DeMille. At ang pelikulang ginawa niya ay pinamagatang Kings of Kings. Dito ay ipinakita niya yung tunay na buhay ng ating Panginoon. Na ang paghahari ng ating Panginoon, na siya ang ating tagapagligtas, na siya ang ating mananakop, ay binigyan niya ng diin ang mga pangyayaring ito. Na sinasabi niyang iba yung kaharian ng ating Panginoon kaysa doon sa kaharian ng
daigdig na ito. Na yung mga hari sa daigdig na ito ay nagkaroon ng kapangyarihan dahil sa kanilang pananakot, dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanilang kayamanan. Ito ang hari ng daigdig na ito. Pero pinakita sa pelikulang ito, iba yung sa ating Panginoon. Na yung kanyang kaharian ay hindi nababatay doon sa mga pananakot, doon sa mga kapangyarihan, doon sa mga dahas na ipinakita, doon sa pagsakop sa ibang bansa. Ibang-iba sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya kay Pilato, nang siya ay pinagpalipat-lipat sa iba't ibang hukuman bago siya ay patayin. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Subalit sinagot siya ng ating Panginoon, ang kaharian ko ay hindi sa daigdig na ito. Iyon ang pagkakaiba. Sapagkat para kay Pilato, ang tunay na kaharian ay yung kapangyarihan na mayroon siyang mga army o military na siyang magtatanggol sa kanyang kaharian. Ang ating Panginoon ay iba. Para kay Pilato, ang tunay na hari ay mayroon kanyang mga trono at mayroong mga palasyo na doon nakatira at yun ang tunay na tanda ng kapangyarihan ng isang hari sa daigdig na ito. Pero sa ating Panginoon, ang trono ng ating Panginoon ay yung cross niya, na siya ay nakapako doon sa cross, nakadipa sa cross. Yun ang kanyang trono bilang isang hari. Para kay Pilato sa daigdig na ito, ang korona ng isang hari ay koronang makikintab, ginto na nakapatong sa kanyang ulo. Subalit, ang korona ng ating Panginoon ay punong-puno ng tinik at ang iba ay nakapatong o nakabaon sa kanyang ulo. Para sa daigdig na ito at kay Pilato, ang damit ng isang hari ay nagkikintaban, nakikita sa karangyaan. Subalit ang damit ng ating Panginoon ay damit na digmak ng dugo dahil sa kanyang pahirap na kanyang dinanas. Ito ang pagkakaiba ng hari sa daigdig na ito at yung paghahari ng ating Panginoon. Ang hari sa daigdig na ito ay marami silang kautusan. Subalit para sa ating Panginoon, ang lahat ng kanyang kautusan ay nauuwi lamang sa iisang kautusan. At ito ay walang iba, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa. John 13, verse 34. Minamahal ko mga kapatid, ito ay napanood ng napakaraming tao, bilyong mga tao noong panahon yun. Sapagkat ito ay napakalaking production, napakalaking movie para sa lahat ng mga tao. At yung popularity ng sine o movie na ito ay makikita doon sa sinulat ni Will Rogers at ipinadala niya kay Dimiel. Ang sabi niya, hindi ka na makakakita ng higit pa sa pelikula ito, sapagkat hindi ka na makagagawa ng higit pa dito, sapagkat hindi ka na makakakuha ng higit na subject or kwento bukod doon sa kwento ng buhay ng ating Panginoon. Subalit ang hindi malilimutan at siyang kinaingatan ni Dimiel na sulat ay isang sulat mula sa isang pasyente na ilang araw na lamang ang ibinigay sa kanya bago siya mamatay. Siya nagpatulak sa kanyang wheelchair sa kanyang nurse upang mapanood lamang ang pelikulang ito. At pagkatapos ng pelikulang ito, ay sinulat niya, "Thank you for the King of Kings." Salamat sa pelikulang Hari ng mga Hari, sapagkat nagbago ang lahat ng maaaring mangyari. Ang lahat ng hirap ko, ang lahat ng sakit na aking nadarama,
ay napalitan ng kaginhawaan. Yung mga bagay na hindi ko maunawaan, mga bagay na hindi ko matanggap dahil sa aking nalalapit na kamatayan, ay nagkaroon lahat ng linaw, lahat ng pangunawa, lahat ng kaalaman ay aking natanggap. Yung takot sa kamatayan, huling sandali ng buhay, ay napalitan lahat ng pag-asa, ng maligayang pagtanggap. At dahil dito, ako ay naging mapayapa. Kaya't salamat sa King of Kings. Minamahal kong mga kapatid, yung naramdaman ng babaeng ito na pasyente, ay siya ring naramdaman ng magnanakaw sa banal na ebanghelyo ngayon. Dito sa banal na ebanghelyo ngayon, ay yung magnanakaw humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Tinatanggap niya yung parusa. Nararapat lamang na parusahan tayo sa ating mga ginawa. At pagkatapos sa paghingi ng kanyang tawad, ay nakamtan niya yung kaligayahan, yung tunay na pag-asa na hinahangad ng isang mamamatay. Sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ay makakasama kita sa paraiso. Minamahal ko mga kapatid, yung babae at yung magnanakaw, ay pareho silang naghihirap sa panahon yon. Subalit yung paghihirap na yun ay napalitan lahat sa pangyayari. At ito'y nagkaroon ng katugunan, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng tunay na buhay. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nagdaranas katulad ng babae at magnanakaw. Maaaring sa kanakaraan, maaaring sa pagkasalukuyan, may mga pagsubok tayong nararanasan sa ating buhay. Sa ating pamilya, maaaring naroon ng pagsubok ng relasyon sa bawat isang miyembro ng tahanan. Asawa sa asawa, magulang sa anak, anak sa mga magulang. Maaaring sa ating mga trabaho ay may mga pagsubok tayong nararanasan. Mga relasyon natin sa ating kapwa. Ganon din sa ating mga kaibigan. Sa buong mundo ay nagdaranas tayo ng mga pagsubok, ekonomiya, kapayapaan. Ang lahat ng ito nagpapahirap sa ating katawan, sa ating pag-iisip. Maaaring sa ating personal tayo ay naghihirap dahil tayo may karamdaman. May personal tayong problema na hindi natin maunawaan. Sa mga sakit natin, kung minsan ay halos hindi natin makaya. Narilito, minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoon. Kung paano siya ay napagdaanan niya ang lahat ng hirap na ito bilang isang hari, tayo rin ay mabibigyan niya ng katugunan bilang isang hari. Nalalaman niya ang ating mga dinaranas at kung siya ay tunay ngang hari para sa atin, siya ang magbibigay ng katugunan sa atin. Minamahal ko mga kapatid, yung babaeng yun ay pinanood lamang niya yung pelikula na Hari ng mga Hari. Subalit nagkaroon siya ng kaligayahan, katugunan sa kanyang problema. Yung magnanakaw ay naroon siya mismo nang mamatay ang ating Panginoon at napakinggan niya mismo sa labi ng ating Panginoon yung tunay na kasagutan. Sa araw na ito ay makakasama kita sa paraiso. Minamahal ko mga kapatid, katulad nila ng dalawang ito, tayo rin ay nakasama ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo nakikiisa sa Santa Misa, kung tayo ay sumasamba sa Santa Misa, tayo ay naroon sa Kalbaryo, sa bundok ng Kalbaryo, kung saan nakapako ang ating Panginoon at kasama yung dalawang magnanakaw na yon at isang magnanakaw na binigyan niya ng pag-asa at katugunan. Tayo rin ay bibigyan ng ating Panginoon ng katugunan sa pakikiisa natin sa Santa Misa. Sapagkat sa Santa Misa sa altar na yan ay nag-aalay ang ating Panginoon ng kanyang buhay. Siya ay namamatay sa krus na yan, sa altar na yan. Subalit muli siyang nabubuhay. Sa pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon, tayo ay binibigyan ng pag-asa ng ating Panginoon
Naroon yung kasagutan, kasama kita sa paraiso, sapagkat siya ay suma sa atin, sa ating pagtanggap, at tayo ay suma sa Kanya. Yun nga lamang minamahal kong mga kapatid, bilang isang hari, tayo rin ay inaanyayahan niya na tumulad sa Kanya. Ang pagtulad sa pagpasan niya ng krus ay dapat din natin gawin. Ang pag-aalay ng Kanyang sarili para sa atin ay dapat din natin gawin. Mag-alay tayo ng ating sarili para sa ating kapwa. Ang lahat ng ito ay magkakaroon ng tunay na diwa, ng tunay na kasagutan, ng tunay na meaning sa ating pakikiisa sa ating Panginoon. At sana minamahal ko mga kapatid, maging maligaya tayo sa kapistahan ito ng Christ the King o Kristong Hari. At sana yung sinasabi sa responsorial psalms ay napakaganda at sambitin natin. Tayo magalak sa pagtungo sa bahay ng ating Panginoon. Kasama ang ating panalangin, sumasa amin nawa ang iyong kaharian. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, marami sa daigdig na ito ang naghahari-harian at dahil dito, maraming kaguluhan. Sana sa kapistahan ni Kristong Hari, dapat siya lamang ating sambahin, siya lamang ating sundin, at sigurado tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng tagumpay, magkakaroon tayo ng kaligtasan. At away pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo makaya. Salamat sa Diyos.